Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madadaanan nila, sinasalubong sila ng mga kababaihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang kanilang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul. Ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya na ang kilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tauhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak kang patayin ng aking ama. Bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos naming mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig ninyong patayin si David gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain niya ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ng isip si Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat, maghapunan. O kay rami nila ngayong sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong suliraning nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talaan ka ng ingat. Kung sumapit ang sandaling ako sa iyo ay humibik, ang lahat ng kaaway ko ay tiyak na malulupig, pagkat aking nalalamang Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitiwan. Lubos akong umaas at may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako ko'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo ihahandog, pagkat ako ay iniligtas sa bingit ng kamatayan. Iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harapan mo, O Diyos, nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling,
kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa Huwebes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. At mga kapatid, tayo po ay patuloy pa rin sa pagpapasalamat sa Panginoon sa isang bagong taon na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Nakakailang araw pa lamang ho tayo pero kalahati na ho ng ating buwan ngayong Enero na ito. Ano nga ba ang ating mga bagong hinahangad, hinahanap at ninanais sa bagong taon na ito? Parang nung nakarang ako po ay nagmisa sa dalawang community ko, no? Sabi ko sa kanila, Happy New Year, and 2024 is the year of, nako, sabay-sabay sumigaw, Dragon. Nako po, huwag natin kalilimutan that this year and every year, lagi nating ipinagkakatiwala sa Panginoon ang bagong taon. Today or this year is the year of the Lord. Hayaan natin na ang bagong taon na itong ipinagkaloob sa atin ay maging taon ng Panginoon para sa atin. Sabi nga ng aking mga kapatid sa Charismatic, we claim it that this year is the year that the Lord has made for us. Upang makamtan natin, upang mapasa atin, ano bang mga hinahangad natin this year? Na ikaw ay magkaroon ng bagong trabaho, na ikaw ay magkaroon na ng trabaho, na ikaw ay makapag-abroad, na ikaw ay makapag-asawa na ikaw ay magkaroon ng apo, na ikaw ay magkaroon ng love life, na ikaw ay pumasa, na ikaw ay matanggap. But I am sure, lahat tayo, o marami sa atin, kung meron mang isang hinahangad ngayong bagong taon, ay ang gumaling. Sa Quiapo ho, isa ho yan sa dinadayo ng maraming taong, ng mga deboto lalo na, kung saan ang mga tao ay naghahanap ng kagalingan. Katulad ng nasa ating ebanghelyo ngayon, mula sa iba't ibang lugar, ang mga sumunod nagpunta sa ating Panginoon. At isa ang pare-pareho nilang hinahangad, pagalingin mo kami. Sobrang dami daw ng tao, talagang very Quiapo ang aking naaalala ho, no? Kakatapos lamang ng Nazareno celebration ng kapistahan at kitang-kita naman ho natin ang pagbabalik ng milyong-milyong deboto. At kahit po sa simbahan, hindi lang ho doon sa traslasyon. Tandaan ho natin ang traslasyon, yung prosesyon ay isa lang pong bahagi ng buong selebrasyon. Pero yung mga taong nagpunta sa simbahan, yung mga taong piniling magsimba sa simbahan ng Quiapo, yung talaga hong siksikan nila na halos para bang ini-imagine ko sinasabi ng ebanghelyo ngayon, sa dami ng mga tao, hindi na ho siya makakilos talaga. Sa sobrang dami ng dumaragsang tao, marami siyang pinagaling, kaya dinumog siya ng mga may sakit. At isa lamang yung hinahangad na magawa man lamang nila, mahipo man lamang nila ang Panginoon. Kaya marahil dito natin makikita rin at dito natin mauunawaan sa ganitong mga tagpo, bukod doon sa babaeng dinudugo ng matagal na humipo siya doon sa laylayan ng damit ng Panginoon. At yung po ngayon ng mga may sakit, ganun din ang kanilang hangad, mahipo man lamang nila ang Panginoon, sila ay gagaling na. Pero wag natin kalilimutan, yung pong paghipo natin sa mga imahen, sa mga dasalan natin ngayon, ay mawawala ng saysay kung ito ay walang pananampalataya. Sabi nga ni Kristo, yung ating pananampalataya ang siyang nagpapagaling sa atin. Kaya ito ang lagi ko pong sinasabi rin sa mga magulang, lalo na kapag yung mga magulang na napapareklamo na at napupuno na rin sa minsan katigasan ng ulo, kakulitan ng anak. Sabi ko, habang natutulog,
ipagdasal mo. Hipuin mo ang kanyang ulo at ipagdasal mo siya. Pero wag nating kalilimutan sa buhay natin, yung mahipo, to touch, ay hindi lamang pisikal na paghipo. May mga bagay na sasabihin natin, alam mo, na-touch ako sa sinabi mo. Na-touch ako sa ginawa mo. Na-touch ako sa ipinakita mo. Nahipo ako. Yung kahit na meron tayong pagitan, may distansya. Pero dahil sa naniniwala ako sa sinabi mo, sa ginawa mo, sa ipinakita mo, parang nahipo mo na rin ako. Kaya nga, ito'y magandang paalala sa atin na hindi kinakailangan kung minsan na lagi tayong pisikal na magkasama, na lagi tayong araw-araw lang magkasama. Kung minsan yun nga ang kabalintunaan. Magkakadikit tayo, magkakalapit tayo, magkakasama tayo, pero hindi natin tila nahahawakan, nararamdaman ang bawat isa. Sana mga kapatid, ngayong bagong taon na nagsisimula, hilumin ng Panginoon ang bagay na yan sa atin. Yung mawalan tayo ng koneksyon. Yung mawalan tayo ng relasyon sa isa't isa. Yung hindi natin maramdaman, hindi na natin maranasan ang paghipo ng bawat isa na siyang nakapagpapagaling din. Sabi nga, hindi lamang yung pisikal, kundi yung ipinapakita mo, ipinaririnig mo. Yun man lamang, tulad ng mga may sakit, tayo ay makaramdam ng pagmamahal, ng pagmamalasakit, ng pagtanggap. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa bagong taon na nagsisimula. Maraming salamat sa lahat ng aming natutunan, magandang karanasan ng nagdaang taon, na tunay na humipo sa aming kalooban. Salamat sa mga taong nagparanas, nagparamdam sa amin ng pagtanggap, ng pagmamahal. At ngayong bagong taon, ito ang aming samot dalangin, na sana sa aming kakayahang, sa aming mga maliliit na magagawang kabutihan, tunay naming mahipo ang bawat isa. Sa aming mga pagsasalita, sa aming mga binibigay, sa aming mga ginagawa. Panginoon, hipuin niyo po ang katawan, ang kaluluwa, ang isipan namin at iyong gawing banal. Amen.